Uy, hello! Magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan. Alam nyo, gusto ko po kasing mag-react doon sa sinabi ni Congresswoman Franz Castro nung sila ay nagkaroon ng hearing, nagkaroon ng hearing dyan tungkol sa West Philippine Sea, na nandoon nga po si General J. Tariela, tapos yung iba pang mga opisyal ng Philippine Navy and Coast Guard. Ang inabutan ko po kasi doon na doon sa hearing na yon ay yung ang tinatalakay po kasi doon yung tungkol sa pagbubuli ng China at yung swarming po ng mga Chinese militia vessels na tila baga parang nanganganib ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ngayon, kinwestiyon ni Franz Castro, hindi ko po nagustuhan kasi yung sinabi niya na parang minamaliit po niya ang ginagawang trabaho o pagbabantay nitong mga kasundaluhan natin dyan, yung Philippine Navy at saka Philippine Coast Guard, na bakit daw ay sa kanya, tinatanong niya yung, kinu-question niya yung Navy at Coast Guard, na bakit daw umabot sa punto na santambak na daw na mga Chinese ships ang nandoon sa loob ng teritoryo natin. Na para bang napabayaan daw, pinabayaan na umabot sa ganun. Parang nagpanting yung tenga ko doon kasi parang kinu-question niya na para bang pinabayaan ng mga mga kasundaluhan natin, na bakit umabot ng ganun, na ano daw ba ang ginagawa, nakukulangan po siya, para bang sabi niya, you're not doing enough. Abo, ang sakit naman nun Kita mo nga namang problema sila dyan ang problema po ng Navy at Coast Guard dyan, yung pambubuli ng China, na kumbaga delikado rin po sa buhay nila, nitong mga sundalo natin. Hirap po sila, nahihirapan sila gumalaw dahil nga po kulang tayo sa mga kagamitan, kulang tayo ng barko, kulang tayo ng mga equipments, kulang ng mga lahat ng mga makabagong kagamitan. Alam nyo na, kung ikukumpara sa ibang bansa, napakadugyot ng mga kagamitan natin. Biruin mo, kung ang China nagawa na magpadala doon ng mahigit sa 100 in one time, mahigit sa 100 na mga barko, mga vessels. Ang Pilipinas po, ilan ang vessels natin na naglalayag-layag dyan? 2, 3, 4. Tapos questionin po nitong magaling na kongresista na para bang, ano ang ginagawa ninyo? Bakit ninyo pinabayaan na umabot ganyan karami? Para bang, ano daw ang ginagawa? Inabot ng 1 buwan bago mag-react yung ating Coast Guard at Navy. Natingnan mo naman ang katwiran nga po ni Commodore Tariela, ang West Philippines ay napakalawak. It is so vast na hindi kakayanin na 24/7 mapapatrolyahan mo yan dahil kulang po tayo ng mga kagamitan. Kulang tayo ng barko. Sana po itong si Franz Castro
para naman kasing, ano eh, parang masyado kasing nagmamagaling na kapag sita ka ba ng kapwa mo, nagiging sikat ka na. Bakit hindi mo na tiningnan ni Franz Castro kung ano ang mga dahilan, kung bakit nadidelay o kinukulang sa pag-asikaso ng kanilang trabaho itong mga bantay natin? Sana naman tinanong muna niya, bakit delay ang inyong pagresponde? Bakit nangyayari na napapasok tayo ng mga daan-daang barko ng kalaban nitong mga mang-aagaw ng teritoryo? Sana po yun lang muna. Para namang minaliit po kasi. Ako yung parang na-hurt doon sa sinabi yun ni Franz Castro. Ako yung na-hurt para doon sa mga tao natin dyan. At yun nga po ang sabi ni Commodore Tariela, na kulang tayo ng kagamitan. Buti na lang po, yung isang congressman, hindi ko lang nakuha yung pangalan nun, siya na mismo po ang nagsalita na dadagdagan ang pondo ng Philippine Navy at Coast Guard. Ganon! Dapat sana ganon. Di ba mga kababayan? Ano man? Para tuloy nakakapangliit doon sa taong sinita. Sila na yung ikaw kaya magbantay doon, Franz Castro, na minuminuto inaalala mo kung bubungguin ka ng malalaking barko ng China. Sana naman bago sasasalita ng mga masasakit, kasi masakit pakinggan yun bakit hindi dapat tinanong muna niya kung ano ba ang problema? Mga sir, bakit nadidelay kayo ng pagre-respond? Bakit tayo napapasukan ng mga kalaban? Dapat yun ang tinanong. Ano ba ang problema at lagyan natin ng solusyon? Di ba ganun po? Dapat po kasi asikasuhin ninyo yung problema ng mga tao natin, lalo na yan dyan sa problema sa West Philippine Sea. Kailangan talaga nila ng malaking budget. Malaking budget po para makapaglagay sila dyan ng mga outpost, mga permanent outpost na pwedeng maging symbol of ownership. Saka mga dagdag na barko, dagdag na kagamitan, modernong kagamitan. Hindi yung ang mga dala-dala natin dyan kulang na lang na disagwan 21st century na ngayon, pero ang mga kagamitan natin mga panahon pa ni Mahoma. Kasi naman yung mga nakaraang administrasyon, ewan kung anong ginawa, bakit hindi yan inasikaso. Hindi yan minodernize. Buti nga ngayon inuunti-unti na ng presidente natin na medyo ayusin yan. Yun lamang po mga kababayan, kasi nainis lang ako dito kay Franz Castro na porque ano siya ngayon, sikat na pag-uusapan, para namang masyado nang magaling. Hindi muna unawain kung ano ang problema ng mga tao bago kawawa naman sila na nga yung nakataya ang buhay doon, tapos parang kukwestiyonin pa yung kung hindi lang yan mga makabayan makabayan lang talaga sila. Mahal nila yung trabaho nila, yung
handa nila na ibuwis ang kanilang buhay dahil dyan sa trabaho at sa pagmamahal sa bayan. Tapos ganito ang gagawin, ganito ang aanuhin. Kaya ikaw, Franz Castro, mag-isip-isip ka naman porque sikat ka ngayon. Ayun mga kababayan, yun lamang po ang masasabi ko. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.